Sa puntong ito muna ho tayo sa ating food for the soul and food for the spirit today, Darlene. Huwag tayong mainggit. Ang salitang inggit ang yan ang ating pupuntiryahin ngayong umagang ito. Alam niyo bakit, mga kaibigan? Ang salitang inggit, walang may dudulot na mabuti ho yan, hindi lang ho sa ating sarili, kundi sa ating pamilya at komunidad. Di ba? At ang salitang inggit ay sumisira din ho sa ating pamilya, sa magkakapatid. Di ba? Opo. Alam niyo bakit? Oh. Di ba? Kaya nagkakasira-sira minsan eh. Hindi nangyayari yung mga family reunion at iba pa dahil sa salitang inggit. Hindi rin nagkakasundo ang mga magkakasama sa isang komunidad, sa isang subdivision, asosasyon dahil sa inggit. Kasi yung iba gusto sila yung ano. Di ba? Sila yung mamahala, sila yung may power, sila yung lahat. Ganun. Inggit ka kasi, ay, ang ganda ng cellphone niya, bibili rin ako. Di ba? Sa magkapatid naman, ay, pinamanahan siya ng malawak na lupain, ikaw hindi. Sabi ng asawa, patay na tayo dyan. May sulsul. Sila sulsul. May mga sulsul ka. Kaya minsan sa mga mag-asawa, kayong mga asawa ho, kung alam nyo hong may mga mana ang inyong mga asawa, ano po, huwag kayong maiinggit, huwag kayong makikialam. Diba? Kasi pag pinasok na yan, ng asawa, masisira na yan. Mga in-laws. Even sa ano po, sa workplace, mga kaibigan. Kaya yung mga negosyante, Darlene, especially if ikaw ay asawa lamang, no? I'm not the word asawa ka lamang. Naging asawa ka. Huwag kang papasok doon sa negosyo nila. Magtayo ka ng sarili mong negosyo. May mga, yung negosyante, tignan mo yung mga magagaling na Chinese na businessman, mga tycoon. Silang nagmamanage, hindi nakikialam ang asawa. If you wanna have your own business, then you put up your own business. Kasi may inggit eh. May salitang inggit eh. Diba? Ay, bakit si anong ganda ng buhay niya? Ay, bakit si ano napunta ng ibang bansa? Ikaw hindi. Alam mo yung ganun? Diba? Sumisira. Anyway, for today, huwag kayong mainggit. Bakit po? Sabi ho dito, may mga gumagraduate to sa edad na 22. Pero naghintay na 5 taon before magkaroon ng trabaho. Amen? Correct. Amen. Ano pa? Meron ho mga naging chief executive officer ng isang kumpanya sa edad ng 25 anyos. Alright? At meron naman namatay, pero namatay 50 anyos. Bakit? Bakit? Kanyo? 25 naging CEO, namatay 50. Alam bakit? Bakit? Na-stress. Oh. Yung iba naman, naging CEO ng isang kumpanya ng 50 anyos. You see? 49 na ako ngayon. Tapos sasabihin mo, CEO ng dinakdakan. Oh, bakit? Pero Negosyo naman yan. ang chairman ng Mama Olive Grocery, si Mama Dalawa Olive. lang. Okay. Pero namatay, ay nabuhay hanggang 90 anyos. You see? Diba? Ano pa? Yung iba ho, single pa rin ho. Tulad ni... tulad doon ni ano, single pa rin hanggang ngayon. Tulad doon ni Kenny Acosta sa edad na 32, 33 o 34. Oh. Yung iba naman, high school pa lang ho, may apo na. Diba? O, tinan nyo to ha. Sa presidente, si dating presidente Obama nagretiro 55. Si dating presidenteng Donald Trump nagumpisa 70. You see? Iba-iba yung timeline. Iba yung timeline natin. Sabi nga ho, everyone in this world works based on their time zone. We have our what you call, wow, English time zone. Time zone. Yes. Sabi po, people around you, around us, might seem ahead of us. May mga nauuna, di ba? Gumandang buhay ka agad. Bakit ikaw hindi? Kabatch mo lang siya. Oo. Tama? Amen ba yun? Amen. Oh. Ang nangyayari sa atin, naiinggit po tayo. Yung salitang inggit kasi na sumisira ng ating mga pangarap sa buhay at gustuhin sa buhay. Diba? Some might seem to be behind. Bakit? Hindi natin alam eh. Diyos ang nakakaalam eh. But everyone, sabi is running in their own race, in their own time. May sarili tayong karera. May sarili tayong, what do you call this, journey sa buhay po natin. Kaya sabi natin, kaya ho, kung ano nakikita natin sa paligid natin, kung sino yung mga kasama natin, bakit ang yaman-yaman niya, bakit ang yaman-yaman ni Nick Atienza, ni Norma Atienza. Imagine mo, meron na silang planta ng
rain, what you call this? Maliban pa doon, meron pa siya ilang mga planta na ready mix rain, ready mix construction. Hindi ka dapat mainggit. Dapat maging inspirasyon mo sila. Dahil galing din sila sa hirap, Darlene. Alam mo ba yon? Yung kwento ni Nick Atienza, saka ni Norma Atienza. Dati rin nangungupahan ng bahay yan. Oo. At Tapos si ngayon, no? Nick Atienza, sabi niya sa akin, alam mo, Joel, sabi niya, bata pa lang ako. Wala na ako magulang. Kaya nag-strive. Nag-aral, nagtrabaho, nag-aral. Pero look at him now. A very humble and simple person, but, mga kaibigan, bigatin yan. Oo. Kasi malaking tao. Tita Norma Atienza. They are in their time zone and you are in yours. Di ba? So, ang sinasabi ho dito, relax. Okay? So, relax. What else? Hindi ka late. You're not early. You're a very much of time. On time. Marami tayong example dito for the past years, like Colonel Sanders of the dating owner of KFC. Diba? Grabe ho buhay nun. Kung babalikan natin yung buhay ni Colonel Sanders, mga kaibigan, grabe yung buhay nun. Gustong-gusto ko yung ano niya yung storya ng buhay niya, partner. Alam bakit? Buong buhay niya struggle. Mula pagkapanganak hanggang lumaki ng lumaki. Kamalasan kaya na sa buhay nun. Oo. Iniwan pa ng asawa. Inilayo yung anak. Kaya walang pere. Diba? Kada pasok ng trabaho, natatanggal. Diba? Pero dumating sa punto na yung pera niya na nung tinanggal siya, binigyan siya ng pera ng company. Separation pay. Naisip niyang magluto ng manok. At ibinenta niya sa paligid. Sa kanyang mga kapitbahay. You see? Doon pumutok yun eh. Mga kaibigan, inasarapan sila sa ingredients niya. Kaya alam mo, ako naniniwala ako kay Mama Olive, partner. Yung ginagawa niyang yung... hindi, sample ko ito kasi hindi naman talaga linya rin niya yan eh. Pero inaral niya. Diba? Ako mismo yung struggle ko sa buhay. Mga kaibigan, kung malalaman lang ho ninyo. Mula ho ako yung bata hanggang lumaki. Mahirap lang ho kami. Nakikitira lang din ho kami sa isang lupa ng aming tsuhin sa Dagupan City, Pangasinan eh. Nag-aaral ho ako, tsinelas lang. Nakashort ako. Papalitan lang yung tsinelas ko pagbutas na yung dun sa dulo. Pagpudpud na. Diba? Pag ako po ay a-attend ng mga okasyon sa eskwelahan, ang suot ko po, nangihiram pa ako ng sapatos eh. Pagkahiram ko ng sapatos, hindi, kakaapak ko pa lang doon sa bahay, pinapatanggal na sa akin eh. Reality of life. Di ba lagi ko sinasabi sa inyo, dami ko na napasukang radio station, mga kaibigan, malalaking network. Pero dito sa 774, dito ko nakita ang totoong pamilya. Diba? Ang buhay ko. Pero hindi ako mayaman. Ibig sabihin, kahit papano ho, mga kaibigan, napapag-aral po namin ang aming mga anak. At, of course, malaking tulong yung asawa ko. Si Olive, dahil nakapag-abroad din ho yan. Yung nga lang, hindi naman ganun kalaki yan ng sweldo sa abroad. Di ba? Hindi ka lang pwedeng umasa dun. Tsaka grabe pa yung, na yun, Darlene, struggle na yun. Pag ako'y may trabaho, wala siyang trabaho. Kapag nagkatrabaho siya, mawawalan naman ako. Oo. Sabi ko, what's the meaning of this? Tsaka po pagbaga partner, yung pag-aalaga sa mga anak nyo, yun din yung struggle. Yun yung reality of life eh. Pero I'm so thankful with my wife. You know why? Kasi 11 years, mga kaibigan, na binuhay niya kami. At hindi ko ikinakahiya yun. Dahil ako, pag trabaho ko, nawawala ako, ang daming chismis eh. Chinichismax kasi sinisiraan ako eh. Sabi ko, bakit? Gwapo ba ako? Ano ba ako? Diba? Bakit ako kailangan kainggitan? Tinatanong ko yung dati, Darlene. Imagine mo, area manager mo, boss mo, nakakainggitan ka pa, di ba buwisit ka? Sabi ko, what is it in me? Tama ba po yung English ko? What is it in me? Yes, oo. That what is it out? Umagang-umaga nang buburaot tayo. Yan? Hindi, kasi yun yung reality of life. Alam nyo ho, kung ang papasok sa isip natin at puso natin ay inggit, naku na, wasak na wasak na. Sisirain tayo niyan. Dapat, yung mga nakikita natin, nagiging inspirasyon natin sila.
Dati bugnutin ako, partner. Alam ni Olive yan. Sopladito ako. Pero naaral ko yun kay Rico Canoy. Yung parang sasabihin niya sa'yo, yaman na yan, Joe. Ganyan yan eh. Si Boss Rico Canoy, yung boss ho namin dito, yung may-ari na stasyon. Pag yung alam niyang mainit ako sa isang oras, sabihin, yaman na yan. Okay lang yan. Very cool. Diba? And what he want me to be is not a boss, but a leader. That's why I don't consider myself a boss. Diba? Hindi naman ako boss dito eh. Siya lang naman yung boss dito. Diba? Tauhan lang naman tayo. Pero if ever, kasi being a leader, mga kaibigan, hindi mo aangkinin lahat. Ituturo mo ang tama sa tao dahil sila dapat umangat. Yun ang tinatawag na leader, ang pagpapaangat sa ibang tao. Pero yung nga po, yung inggit, sumisira yan sa lahat. Alright? Huwag ka mainggit, bakit si Darlene, ganyan ang suot niya? Bakit si Darlene nakapag-asawa ng pogi? Bakit si ganito, ganyan? Ang ganda ng gara ng kotse niya. Huwag ka mainggit. Brand new, ikaw, puro second hand. Okay lang yon. At least, hindi ka nagbabayad ng monthly. Correct. Diba? Ganun yun eh. Parang Bakit ano kailangan na yung lang, kainggitan? hanapan mo na lang ng positive side Yes. yung nararanasan mo ngayon. Yes, sa negosyo, ay, nagtayo si ano ng ganito. Tatayuan ko rin, mas malaki pa. Ganun tayo, di ba? Ganun po tayo. Kanya-kanyang diskarte sa buhay. Huwag tayong maiinggit sa kapwa. Alright? Dahil yan po ang sisira sa ating kinabukasan. Alright? Yan din ang sisira sa ating mga samahan. Ang sabi ho ng Panginoon, mga kaibigan, God is greater than our heart and He knows everything. So lahat po na nasa puso natin ay alam po ng Panginoong Diyos. Amen? Amen. At sinasabi rin po sa Pedro, but do not forget this one thing, dear friends. Alright? With the Lord, a day is like 1,000 years, and 1,000 years are like a day. The Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. So meaning to say, sa lahat ng ginagawa natin, if you wanna be successful in life, and if you wanna achieve your dreams in life, you have to have God with you. You have to have God with you. Alright? Amen ba yun? Amen. Ganda ng boses ko, no? You Ang have to lahat. have Him. Yes, in our hearts, in our minds. Amen ba yan?